Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook ay RJ Enseñado. So for today's video ay magre-review tayo para sa prelim. Para sa mga nagte-take ng mathematics in the modern world. So ito yung i-discuss natin, prelim review. Meron tayong 80 items dito tungkol sa nature of mathematics, Fibonacci sequence, golden ratio, sa sets, basic logic. Ayan, so samahan nyo akong mag-review. Bawat slide i-post nyo. Try nyo sagutan bago panoodin yung sagot ko. Tapos i-comment nyo kung ilan yung score nyo. Kailangan maka 60% tayo. So ang passing sa tinuturuan kong school, ang passing ay 60%. Kailangan sa mga estudyante ko dyan, panoodin nyo to para baka makatulong sa prelim exam nyo. Okay, so let's start. Number 1. Mathematics is best described as the study of A. Memorizing formulas only. B. Numbers, patterns, relationships, and logical reasoning. C. Scientific experiments only. Or letter D. Historical events. So post nyo bawat slide So the correct answer is letter B. Numbers, patterns, relationships, and logical reasoning. Number 2. Which best shows mathematics as a human activity? A. Using patterns to solve real-life problems. B. Memorizing all numbers. C. Avoiding logical reasoning. Letter D. Ignoring relationships between quantities. So the correct answer is letter A. Using patterns to solve real-life problems. Number 3. Which of the following is an example of a mathematical pattern? So obvious itong answer dito. So alin dito yung may mathematical pattern? A, 2, 4, 6, 8, 10. B, blue triangle water 15. C, chair, table, book, sky. Letter D, run, sleep, eat, write. So ang may mathematical pattern ay letter A, 2, 4, 6, 8, 10 kasi ito ay even numbers. Pwede, nag-add lahat ng 2 dito. So add lahat ng 2 dahil ito ay mga even numbers. So yun yung mathematical pattern. Nag-add ng 2 sa lahat. So number 4. Mathematics is useful in daily life mainly because it helps people A. Avoid making decision. So parang mali na agad yun, no? Avoid making decision. Letter B. Understand and solve problems involving quantities and relationship. So ito na agad yung sagot natin. Understand and solve problems involving quantities and relationships. Letter C. Eliminate the need for technology. So mali. And memorize historical facts. So mathematics, hindi siya tungkol sa memorizing historical facts. So letter B is the correct answer. Number 5. Which characteristic of mathematics refers to reaching conclusions through valid reasoning? So ang valid reasoning, ayan, tungkol yan sa A. Creativity, B. Logic, C. Art, or letter D. Estimation. So ang letter B. Logic, ayan, nakabase yan sa reasoning. Pag sinabi nating logic tungkol sa reasoning. Number 6. Find the next term, 3, 6, 9, 12. So ano yung pattern natin dito? Parang puro pattern na yung mga sunod na numbers dito. 3, 6, 9, 12, nag-a-add lang tayo dito. Multiples ng 3 ito. Nag-a-add lang tayo ng 3. 3 plus 3, 6. Plus 3, 9. 9 plus 3, 12. So ang next natin, plus 3 lang ulit tayo. The answer, the next number is 15, letter C. Number 2, find the next term. 2, 4, 8, 16. So ano naman yung ginawa dito? Lumalaki, no? So times 2 ito. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. And next natin, times 2. Times 2 lahat yung pattern. 16 times 2. The answer is 32, letter D. So next, find the next term. 1, 1, 2, 3, 5, 8. So may tawag sa pattern na ito. Magsisimula ang pattern natin dito sa pangatlo. So ang pattern dyan, para makuha itong 2, 1 plus 1. 1 plus 1 equals 2. Tapos, ito namang 3, para makuha yung 3, 1 plus 2 equals 3. So yung 5 naman ay 2 plus 3 equals 5. So ang tawag dito Fibonacci sequence. Yung 8, 3 plus 5 equals 8. Makukuha natin yung n term natin, f sub n makukuha natin kapag inad natin yung dalawang previous term natin. Ayan. F sub n minus 2 plus f sub n minus 1 equals f sub n. Ibig sabihin lang nito yung dalawang previous. So yung next number natin, i-add natin yung dalawang previous, 5 plus 8 equals 13. Letter D. So ang tawag dyan ay Fibonacci sequence.
So what is the next term in the sequence? 100, 90, 80, 70. So para makuha natin, obvious yung pattern, subtract 10 lang. 100 minus 10, 90. Minus 10, 80. Minus 10, 70. Minus 10 equals 60. Letter C. Number 10, find the missing term. 5, 10, 20, blank 80. So mapapansin nyo, dumodoble ito. 5, 10, 20. Dito sa first 3, dumodoble. 5 times 2, 10. Times 2, 20. So i-try natin kung applicable pa rin yung dalawang times 2 dito kung mag-eksakto. 20 times 2, 40. Eksakto na nga. 40 times 2, 80. So therefore, the answer is letter C, 40 ang pattern times 2. Geometric sequence ang tawag dyan. Number 11, what is the next term? So dalawa ang pwedeng maging pattern natin dito. Pwedeng addition, pwedeng namang ini-square. Pag addition, from 1 naging 4 plus 3. 4 naging 9 plus 5. 9 naging 16 plus 7. 16 naging 25 plus 9. So ang pattern natin, consecutive odd numbers. 3, 5, 7, 9. Ang next natin, plus 11. 25 plus 11, the answer is 36, letter C. Or pwede rin, yan ay 1 squared. Ang 4 ay 2 squared. Ang 9 ay 3 squared. Minumultiply sa sarili. 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. So yung 36, pwedeng i-express yan as 6 squared. Increasing lang yung number natin, naka-square lahat. So 6 times 6, 36. Same answer, letter C. Number 12, which sequence is an example of Fibonacci sequence? So yun na nga ang Fibonacci sequence. Ang formula niyan, f sub n minus 2 plus f sub n minus 1 equals f sub n. So yun yung ibig sabihin ng Fibonacci sequence. Yung pang third term, makukuha pag inad natin yung dalawang previous. Okay, so yun yung pattern natin. Letter B ang tamang sagot dito. Ito yung Fibonacci sequence. So dapat, ayan, kabisado nyo yung Fibonacci sequence, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Okay? Experiment yan, gamit kay Fibonacci sequence. Galing kay Leonardo of Pisa. Experiment niya sa pair ng rabbit. Nakuha yung 1, 1, 2, 3, 5, 8. Okay? So number 13, in the Fibonacci sequence, each term after the first two terms is obtained by, so sa Fibonacci sequence, each term after the first two terms is obtained by, letter C, adding the two preceding terms. So yun na nga yan, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, and so on. Makukuha natin yung term natin after the first two term, ito na nga yan, yung 2, 1 plus 1 ay 2. Itong 21, nakuha sa 8 plus 13 equals 21. Okay? 14. Which of the following is the correct continuation of the, again, Fibonacci sequence? So 1, 1, 2, 3, 5, 8. So ang next two terms natin sa Fibonacci sequence, i-add lang natin ito. 5 plus 8, 13. Okay? Then next, 8 plus 13, 21. So letter C, 13 and 21. 15. The golden ratio. Ayan. So golden ratio, alam dapat natin yung definition lang. Kabisado dapat. Ang golden ratio approximately equal yan sa letter C, 1.618. Itong golden ratio ay makikita natin ito sa Fibonacci sequence. Pag habang lumalaki yung Fibonacci sequence, pag dinivide natin yung number sa previous number, approximately equal yun sa 1.618, which is the golden ratio. So the symbol commonly used to represent the golden ratio, so ang symbol natin dyan ay P, letter B. Itong letter A, pi, ginagamit sa circle, may mga pi. Ito naman, used for angle, and ito namang isa ay infinity. So ang symbol for golden ratio ay P, PHI. Okay? So Phi. Number 17, the golden ratio can be expressed approximately as, so again, ang golden ratio, 1.618 yan, letter D. 1.618 is to 1. Number 18, which expression represents the golden ratio? So ang golden ratio, 1.618. Sa ibang form, equal yan dito sa letter A. May formula tayo ng Fibonacci sequence, yung Binet's formula. 1 over square root of 5 times 1 plus square root of 5 over 2.
raised to the n power. So ito yung golden ratio, 1 plus square root of 5 over 2. So pakita natin, maglabas lang ako ng calculator. Ordinary calculator lang ang gagamitin natin. Pakita natin na pag in-evaluate natin itong letter A, ito yan, 1 plus square root of 5 over 2. So unahin ko yung 5, tas square root ko. Square root ng 5, ayan, 2.23. Add 1 ko, add 1. Equal sign ko muna, tsaka ko i-divide sa 2. Divided by 2, so pakita lang natin, ang lalabas, ayun, 1.618. Okay? So therefore, ang value ng golden ratio, pag nirepresent natin siya using radical ay letter A, 1 plus square root of 5 over 2. Okay? So number 19. A figure has line symmetry if it can be divided into 2. Yan, kapag meron tayong line symmetry, ibig sabihin niya, nahatiin natin yung isang figure sa letter B, congruent mirror image parts. Pag hinati natin yung figure, pag line of symmetry yon, dapat magko-coincide yung dalawa pag finold natin. Or simply, mirror image sila. Okay? So number 20, which figure generally has an infinite number of lines if lines of symmetry? Ang may infinite number of lines of symmetry dito ay letter C, circle. Kasi kapag nag-drawing tayo ng circle, kahit saan natin hatiin yan, pantay yan. Kasi nga, definition ng circle, no? Ito, line of symmetry yan. Magko-coincide yan. So dito rin, ganun din yan. Basta hinati natin sa diameter yan, sa gitna, hinati natin. Ano yan? So may infinite number of line of symmetry yan. Basta dadaan dun sa center. Okay? So napakadami niyan. Basta dadaan sa center. So letter C, circle, may infinite number of lines of symmetry. Number 21, how many lines of symmetry does a square have? Okay, bilangin lang natin. So ito yung square natin. Ito yung mga line of symmetry niyan. Hatiin natin sa gitna. Magko-coincide yan. Mirror image yung left and right. Kapag naman dito natin hinati, ganun din. Yung top at bottom, parehas. And then, pag sa diagonal, pwede rin siya. So, pag i-rotate lang natin, itong sa baba natin na right triangle, sa kabilang right triangle, mirror image din yan. And ito pa yung isa. So, therefore, meron siyang letter C, 4. 4 lines of symmetry. Hinati natin sa 2 congruent parts yan or mirror image sila pag hinati natin dyan. Number 22. How many lines of symmetry does an equilateral triangle have? So, drawing lang din natin. Ayan. Ito yung equilateral triangle. Ito yung unang line of symmetry. Dito sa vertex, papunta dito sa kalahati. Ayan, yung line of symmetry. Pag ma-fold natin yan, pag finold, magko-coincide dito sa kabila. Mirror image. Ganon din dito. Ito yung pangalawang line of symmetry. Ayan, mirror image din ito. Ayan, pantay. So dito, ayan, pantay din yan dito. Mirror image. And then ito pa yung isang line of symmetry. Ayan, mirror image din yan. Okay? So yung nandito sa top, tsaka yung dito sa bottom ay mirror image. So, letter C, merong 3 lines of symmetry ang equilateral triangle. 23. How many lines of symmetry does a scalene triangle have? Pag scalene, ibig sabihin nito, scalene triangle, ibig sabihin yan, walang congruent side. Ito yung example ng scalene triangle. Hindi natin mahati ito sa mirror image. Walang line of symmetry yan. Pag hinati natin dito, hindi pantay yan. Yung left, hindi pantay dito. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo ito, hindi siya magkasing layo. Ang haba nito, ito, maikli lang. Diba? So kahit saan natin hatiin, hindi yan magpapantay. Dito, obvious, hindi pantay. Diba? Pag dito naman pataas, hindi rin yan magpapantay. Dito. So walang part na magpapantay yan sa left and right or top and bottom. So therefore, 0 yan. May line of symmetry lang ang triangle kapag equilateral triangle siya or isosceles triangle pwede rin. Kasi ang isosceles, pantay itong isosceles triangle, di ba? Ito example, pantay itong dalawa. Pwedeng hatiin dito sa gitna. Pantay yan. Pero pag scalene, walang congruent sides, wala siyang line of symmetry. So number 24, a figure has rotational symmetry. Rotational, ibig sabihin pag pinani-rotate natin, ayan, magiging equal pa rin siya. A figure has rotational symmetry if it can be folded into 2 equal parts only, looks the same after being rotated by an angle less than 360, ito yung tamang sagot, has at least 1 line of symmetry, is always a circle. Hindi lang circle ang merong, hindi lang circle ang may rotational symmetry.
has at least one line of symmetry, pwedeng rotational symmetry, hindi lang one line of symmetry. Or pwede rin yun, no? Pero ang pinakatamang definition, looks the same after being rotated by an angle less than 360. Example niyan, itong equilateral triangle. Pag pinaikot natin, itong point natin, lagyan natin ng number 1, 2, 3. Pag pinaikot natin, itong 1 mapapapunta dito, yung 2 nandito na, yung 3 nandito na. 'Di ba? Same pa rin siya. Same pa rin ang kakalabasan. Same figure. Kaya yun yung tinatawag na rotational symmetry. Pag pinaikot natin less than 360, same figure ang kakalabasan. Okay? What is the order of rotational symmetry of a square? So ilan daw yung order ng rotational symmetry ng square? Kapag square, ilang beses natin pwedeng paikutin ito? Lagyan natin ng number. 1, 2, 3, 4. Yung bawat vertex. Actually, yung rotational symmetry, pwede nating bilangin sa vertex yan. So, ang rotational symmetry nito, yung order niya, letter D4. Kasi pag nirotate natin dito yan, magpapalit lang yung number niyan. Same figure pa rin siya, yung 1 mapapapunta dito. Yung 2 nandito na. Yung 3 nandito na. Yung 4 nandito. Pero same figure pa rin siya. Pag pinaikot ulit natin, ganun pa rin yan. Yung 1 mapapapunta dito, dito yung 2, dito yung 3, dito yung 4. Same figure pa rin siya. So yung order niya ay 4. Kasi may 4 na ikot siya, tapos square pa rin siya. Same figure pa rin. Okay? Or shortcut doon, tingnan nyo lang kung ilan yung vertex. May 4 vertices, kaya 4 ang order ng rotational symmetry ng square. 26. At what smallest angle does a square map onto itself during rotation? Ang formula ng smallest angle ay 360 degrees divided by the order. Yung order n. So therefore, magiging siyang 360 degrees divided by 4. The answer is 90 degrees. Letter B. So pag nirotate natin ito, clockwise man or counterclockwise ng 90 degrees, map pa rin siya. Does square map onto itself during rotation. Pag nirotate ng 90 degrees, same figure, square pa rin siya. Ganito pa rin ang itsura niya. Okay? 27. Which of the following has a rotational symmetry of order 3? Ibig sabihin, yung order 3 natin, tatlong beses nating pwedeng paikutin, same figure siya. Ang pwede dito ay letter C, equilateral triangle. Okay? Pag order 3. So, tatlong beses nating pwedeng paikutin yan kasi tatlo yung vertices niya. Ang order ng square 4. Yung rectangle, pag pinaikot natin, dalawa lang ito. No? Kasi ito yung rectangle. Para bumalik siya dito, dalawang ikot lang, rectangle. Yung regular pentagon, 5 yung order niyan. Kasi 5 ikot, regular pentagon, 5 vertices. Okay? 28. A proposition is a statement that. So, puro tungkol naman tayo sa proposition ngayon. Pag sinabing proposition, letter A is always a question, mali. Has a definite truth value. Ayun, letter B. Proposition or another term dyan is statement. Pag sinabi nating proposition or mathematical statement, meron siyang definite truth value. Ibig sabihin, true or false lang siya. But not both. Letter C is always false, mali. Expresses an emotion only, mali din. So definition ng statement or proposition, definite truth value. True or false but not both. Okay? Which of the following is a proposition? Kailangan answerable yan by true or false. Close the door, hindi ito proposition kasi hindi natin masasabing true or false ito. Mga command, hindi yun proposition. What time is it? Ang question, hindi rin siya proposition. 10 is an even number. Pwede nating masagot ito using true or false. 10 is an even number, true. Hindi siya pwedeng maging false. Kaya ito yung proposition, letter C. Please sit down. So, mga command, hindi yan proposition. Number 30. Which of the following is not a proposition? Okay, so yun ulit, not a proposition. The earth revolves around the sun. Proposition because answerable by true or false. True ito. 5 plus 7 equals 12. True. Manila is the capital of the Philippines. True. Please open your book. Ito yung not proposition kasi ito ay yung mga command, request, ayan, hindi siya proposition kasi hindi siya answerable by true or false. Wala siyang truth value. So, not a proposition. 31. What is the truth value of the statement 17 is an even number? So, anong truth value? 17 is an even number.
False siya kasi ang 17 ay odd. So therefore, letter B, false ang truth value niya. 31. What is the truth value of the statement? The sum of 8 and 6 is 14. Okay, true. 8 plus 6 equal siya sa 14. So therefore, letter A, true. 33. The negation, kabaligtaran. The negation of it is raining, kabaligtaran ng it is raining, edi it is not raining. Letter B, it is not raining. Hanapin nyo lang yung word na not. Sa negation, laging may not lang siya, opposite siya nung raining. So, it is not raining. 34. If Anna studies, which represents Anna does not study. So, kung mapapansin natin, Anna study, yun yung letter P natin. Does not study, merong not. Does not study, ibig sabihin nun ay negation siya, not P. Because Anna studies is letter P. Negation niya, not P, letter C. 35. The symbol, yan, inverted V means, tandaan nyo lang lagi kapag baligtad na V, yan ay end. Kapag letter B naman, ang letter B ay OR. Ang palatandaan ko lagi, sinakabisado ko yung OR. Letter B yung OR. So, yung kabaligtaran niya, magiging end. So, ang symbol na ito ay end, letter D. Isa-isayin natin yung symbol. Yung end, ito yung symbol niya. Yung OR, letter V. Yung if then, arrow to the right. If and only if, ang symbol niyan ay double arrow, left and right. Okay? Okay, so yun na pala yung sagot. Letter 6, the symbol B means, letter B or. Okay, so ito yung symbol. Then, the symbol not P is read as not P. Sinabi ko na pala. The symbol not P is read as not P, letter C. Okay? P and Q, ibig sabihin in symbol, ganito siya. P or Q in symbol, P, V, Q. P implies Q. Ibig sabihin yan, P implies Q. If then statement yan. If P then Q. Same yun sa implies. 38. The statement P and Q is symbolized as, so nasabi ko na rin kanina, no? P and Q, kabaligtaran ng yung or letter V. So yung kabaligtaran, yung end, letter C. Baligtad na V. Okay? And then next, the statement P or Q is symbolized as, kapag or nga, letter B ang or, kaya letter B ang answer natin. P, V, Q. So P or Q. 40. The statement if P then Q is symbolized as letter C. If then statement, arrow to the right yan. P implies Q ang another term dito. P implies Q or if P then Q. 41. The statement P if and only if Q. So double arrow ito kapag if and only if, by conditional yung tawag dyan. Letter D, P, double arrow Q. If and only if ang basa dito. P, if and only if Q. Then, if P is true and Q is true, what is the truth value of P and Q? Tandaan sa P and Q, ang truth value nito sa truth table natin, true and true, true and false, false and true, false and false. Ang magiging true lang ito kapag parehas true. The rest false na. The rest false na yan. Para maging true and P and Q dapat, para maging P and Q siya, kailangan true parehas. So if P is true and Q is true, ang truth value niya, P and Q ay magiging true din. Letter A. Okay? So ito yung kompletong truth value ng P and Q. True lang siya kapag parehas true, the rest false. 43. If P is true and Q is false, what is the truth value of P and Q? Ayun, so balikan natin. True and false yan ha. P is true and Q is false. Di ba ito siya? P is true, Q is false. False na siya. Okay? So letter B lang sagot, false. Kasi ayan, tingnan natin yung symbol end. Dito sa kabila end din. Okay? Kapag end, magiging true lang siya kapag true and true, true. The rest false na. Dahil false yung isa, true and false, false na siya. False na yung truth value niya. Okay? 44. Okay, so or naman. Sa or naman, ganito yan. If P is false and Q is true, what is the truth value of P or Q? Kapag or, isa lang ang true, true na siya. So letter A ang sagot dito, true. Ang truth table ng P or Q, ganito yan. True or true, true. True or false,
true pa rin. False or true, true pa rin siya, and then false and false, doon lang siya magiging false. False or false, false na siya. So, doon lang siya magiging false kapag false parehas. Isa lang ang true, automatic, true na siya kapag or. Okay, P is false. What is the truth value of not P? Not P, tandaan, opposite lagi ito. Kung ang P ay false, ang not P, kabaligtaran ng false, letter A, true. P is false, not P ay magiging kabaligtaran niya, so true. 46, an implication, P implies Q is false only when. So ito yung palatandaan dyan, P implies Q, true, 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 false, tapos false, true, tapos false, false. Magiging false lang yan dito. And then the rest true na. Okay? So, isa lang ang false sa if-then statement. So, an implication, P implies Q is false only when P is true and Q is false. Letter B. So, ito yung kompletong truth table. Dito lang siya magiging false kapag true ay, ang P ay true, tapos ang Q ay false. The rest ay true siya. Okay? 47. If P is false and Q is true. Kapag false implies true, true pa rin yan. Pag binalikan natin yung table natin, ito siya. So magiging false lang siya kapag true at false. If true, then false. The rest true siya. So therefore, kapag nauna yung false tapos true, ang value nito ay true, letter A. 48. By conditional, P, ayan, P if and only if Q is true when, ang truth table naman natin dito sa if and only if, magiging true siya kapag parehas. Parehas true, true. Parehas false, true. Tapos pag magkaiba, true, false, tapos false, true, ito yung magiging false. So ibig sabihin, magiging true siya kapag parehas. Both P and Q have the same truth value. Letter A. Both P and Q have the same truth value, magiging siyang true. So yan ang palatandaan sa if and only if or sa biconditional. Okay? So kailangan kabisado nyo yung mga truth value natin nung apat na connectives natin. Or bali ba yun? Kasama yung not P. Not P or yung negation or and if and only if tsaka yung if then. Okay? So 5 logical connectives yan, kaya kabisado dapat. Number 50. Let P be 10 is even. 10 is even, yan ay true. And Q is 15 is prime, false. 15 is not a prime number. What is the truth value of P and Q? P and Q. Ibig sabihin, true and Q. True and false. Kapag true and false, automatic, the answer is false. Kailangan para maging true ang end ay parehas true. So therefore, the answer is letter B, false. Okay? So next natin, 51 to 80, tungkol na lahat ito sa set. Tungkol lahat sa set. 51, which of the following is a well-defined set? Pag sinabi nating well-defined set, isa lang dapat yung makukuha nating set. Beautiful flowers ay subjective ito. Magkakaiba tayo ng beautiful flowers. A set of intelligent students. Hindi rin natin masasabi ito. Set of intelligent students. Hindi rin well-defined ito, no? Ang well-defined dito, a set of vowels in the English alphabet. Well-defined yan kasi pare-parehas tayong na magiging sagot dito. A, E, I, O, U. Yun lang, wala nang iba. Set of delicious food, subjective din ang delicious food. So hindi siya well-defined. Pwedeng magkakaiba tayo ng sagot. Okay? 52. The symbol which symbol means is an element of. Ang symbol ng element ay epsilon na lowercase letter b. Kapag not an element naman, edi may slash lang. Okay? Ito ay subset. Ito ay union. Subset. Symbol for subset. Symbol for union. Symbol for intersection. Okay? So ito ang element. If A, set A equals 2, 4, 6, 8, which statement is true? 5 is element of A, mali. Wala si 5 dyan. 6 is not an element of A. Ito si 6, so mali yung not. 8 is element of A, ayun. Si 8, makikita natin si 8 sa set A. Kaya letter C ang tamang sagot.
Yung number 2 makikita natin, kaya mali yung symbol na not. 54. Which symbol represent the empty set? Ang empty set, dalawang symbol niyan. Either 0 na may slash or brace na walang laman. Pero wag niyo pagsasamahin. Kagaya ng letter C, bawal pagsamahin yan ha. Kailangan ito lang or ito. Dalawa yung symbol, wag pagsasamahin. Letter B ang tamang sagot. Iba yun sa merong laman na 0 ha. Kailangan wala talaga siyang laman. Walang 0 sa loob. 55. Which of the following is an example of finite? Finite set, ibig sabihin, mabibilang natin. The set of whole numbers, walang katapusan ito. Whole numbers, 0, 1, 2, 3, and so on yan. Set of integers, ganun din. Integers, may negative pa nga yan, no? Dot, 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 negative 1, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, dot, dot, dot ulit. Walang katapusan yan. The set of months in a year, ito, mabibilang natin ito. 12 lang ito. Set of months in a year. So, January hanggang December. Finite yon. Set of real numbers, walang katapusan ng real numbers. Okay? So, ang finite, ibig sabihin, may limited lang siya. Mabibilang natin, letter C. 56. Which of the following is an infinite? O, ano naman yung infinite dito? The set of days in a week, hindi ito infinite kasi mabibilang natin yan. Monday to Sunday. The set of letters in the English alphabet, letter A hanggang letter Z, mabibilang natin. Set of natural numbers, hindi natin mabibilang to. Okay? Natural numbers, magsisimula sa 1, 2, 3, and so on. Walang katapusan. The set of planets in the solar system, mabibilang natin yan. 8 or 9. 9 pag kasama si Pluto, 8 pag hindi kasama si Pluto, no? So number 57, two sets are equal if they have, pag sinabing equal set, kailangan same number of elements only. Mali ito, equivalent ito. Exactly the same elements, letter B. Pag sinabi nating equal sets, kailangan exactly the same elements. At least one common element ang tawag dito, joint. Ito naman ay no common elements, disjoint. Tapos, same number of elements only, ito ay equivalent. Okay? So, yan yung mga definition. Equivalent sets yan. Okay? 58. A is 1, 2, 3 and B is 3, 2, 1. Parehas ito. Pag parehas sila, A equals B. Kaso, ayun, nasa choices. A equals B. 1, 2, 3, yung 3, 2, 1, same lang yan. Tandaan sa set order is not important. Ang 3, 2, 1, same din yan sa 1, 2, 3. Letter C ang tamang sagot. Okay? Hindi rin tama yung A kasi ito proper subset. Pag sinabing A proper subset of B, kailangan may sobra. Kapag may guhit sa ilalim, yan, tama na yan. Subset lang. Pero dahil walang guhit sa ilalim, ibig sabihin proper subset. Kaya mali si A at si letter B. Mali parehas yun. May intersection sila, 1, 2, 3 parehas. Kaya mali din si letter D. 59. Set A equals AB. Set B equals ABC. Then, ito na yung proper subset. Ang sagot na dito, letter A. Si A, proper subset na siya ni B. Kasi may sobra na. Ayun. At dapat may sobra para maging proper subset. AB, common siya dito. May AB rin. Si A, nakay set B. AB, may sobra. Ayun, proper subset. Letter A. Okay? Which of the following is a proper subset of 1, 2, 3? Pag sinabing proper subset, kailangan yung proper subset of 1, 2, 3, kailangan makikita natin yung dito sa 1, 2, 3. Pero may sobra. Mali si letter A kasi proper subset, kailangan may sobra. Ito walang sobra. Tamang sagot, letter B. 1, 2. Ito yung 1, 2. May sobra pa siyang isa. Meron pang element si B na wala kay A or dun sa isang set. So, letter C, mali kasi sobra ito. Letter D naman, wala namang 4. Mali rin si letter D. 61. How many subsets does a set with 4 elements have? Ang formula ng number of subset, ito yung power set. P of A, the power set of A equal yan sa 2 to the n, where n is the number of elements. Number of elements, 4 elements, kaya 2 to the 4th power, magiging siyang 2 times 2 times 2 times 2 equals 16. Letter D. Next, how many elements are in the power set? Power set of A, B, C. Okay, so again, ang formula ng power set ay equal sa 2 to the, kung ilan yung elements. 2 to the n. Ang elements natin, 3. So, 2 cube equal siya sa 3 2. 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 equals yan sa 8. Letter C. 63.
63 to 72, pare-parehas yung set na gagamitin natin. Universal set 1 to 10, set A 1 to 5, set B 4, 5, 6, 7. Ang hinahanap natin A union B. Pag A union B, pagsasamahin lang natin. Pagsasamahin, isang beses lang isusulat yung common. Ang common natin 4, 5. Okay, so isulat lang natin to 1, 2, 3, 4, 5. Tapos idugtong na natin si 6, 7. Kasi union, pinagsama sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letter B. Okay? So hindi na tayo magdodraw ng Venn diagram. Pwedeng isolve na lang natin agad na directly. Number 64, same set, intersection naman. Intersection yung common kay A and B. So 4 and 5. Okay? 4 and 5 yung common, letter B ang tamang sagot. So next number 65, A minus B. Kapag A minus B, pupunta lang, iguguhitan natin si letter A. Then minus B, isubtract natin yung common. Yung common sa B, parehas silang may 4 and 5. So tanggalin lang natin yung common sa A and B. Cancel the 4 and 5. The answer will be 1, 2, 3. Letter A. Ayun, so 1, 2, 3. B minus A, sa letter B naman tayo titingin. Find B minus A, dito tayo sa letter B. Tanggalin natin yung may common dito sa letter A. Common nila yung 4 and 5. So cancelin lang natin yung 4 and 5, subtract yun. So ang natira, 6, 7 na lang. Letter C. Next, number 67, find A complement or the complement of A. Pag complement of A, lahat ng wala kay A. Lahat ng wala kay A. Ibig sabihin sa universe tayo titingin, universal set tayo titingin, tanggalin natin itong 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cross out natin yung si 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung natira, 6 to 10. Therefore, the set that contains 6 to 10, letter C yung tamang sagot. Okay? So ito yung complement of A. Next, B complement naman. Sa B complement naman, dito naman tayo titingin sa B. Tapos sa universe, parang ano lang ito U minus B. Tanggalin natin yung mga B. Okay, so yung mga B dito sa universal set, 4, 5, 6, 7. Tanggalin natin yan. Ang natira, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Hanapin natin sa choices, letter A, 1, 2, 3, 8, 9, 10. 69. A union B prime. Complement of B. So dito, isulat muna natin yung A. Ito yung A. Isusulat natin si B complement. Si B complement, isulat natin. Pag sinabing B complement of B, tanggalin lang natin si 4, 5, 6, 7. Ang sagot dito ay 1, 2, 3, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ngayon, pagsamahin natin kasi union. Pagsamahin natin itong letter A, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pagsamahin natin kay letter R, B prime. So magiging siyang 1, 2, 3, 4, 5. Idugtong lang natin. Okay na to. Naulit na yung 1, 2, 3. Pareha siya dito. So 1, 2, 3, 4, 5. Idiretso natin kay 8, 9, 10. Letter A. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. 70. 8. Same ba yun? Baliktad naman. Union naman ito. Okay? Intersection naman. So yung B complement, may sagot na tayo kanina sa B complement. Ayan, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ang B complement natin, complement of B ay 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ngayon, kunin natin ang intersection dito kay letter A. Ito si letter A, ito si B, complement of B. Ano yung intersection nila? Pareha silang may 1, 2, 3. 1, 2, 3. So therefore, yun yung intersection nila, 1, 2, 3, letter A. 71. Complement of A union B. Ibig sabihin, kunin muna natin yung A union B. So, isolve muna natin yung A union B. Yung A union B, pagsamahin lang natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, complement daw. Pag sinabing complement, yung wala dito na nasa universal set. Ano yung wala sa 1 to 7 na nasa universal set? Eh di ito yung wala dyan, 8, 9, 10. So letter C ang tamang sagot. Okay? Last number 72 para dito sa same set natin. Ayan, ang hinahanap naman A intersection B. Tapos complement. O kunin natin ng A intersection B. Ang A intersection B yung common sa kanila 4, 5 lang. So 4, 5. Tapos kunin natin yung complement nito. Yung complement nito, punta tayo sa universal set. Tanggalin lang natin itong 4, 5. Kasi everything in the universal set, that is, everything outside the A union B yan. So yung nasa universal set, tanggalin lang si 4 and 5. Tanggalin itong dalawa.
E di 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, letter B. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So another example, or 73 and 74. So Venn diagram na ito, application ng Venn diagram ito. 73 and 74, using the same information in item 23 ang nakalagay, pero 73 ito, hindi ko na-edit. 73, in a class of 40 students, 25 like mathematics, 18 like science, and 10 like both subjects. How many students like mathematics or science? So kailangan i-drawing natin yung sa Venn diagram. So ilagay lang natin, pag naglagay tayo sa Venn diagram, mag-i-start tayo sa like both subjects, 10. Dito yan, sa gitna, 10. 40 students, yung total netong universal, lahat ng nasa loob, 40 dapat. Ang hinahanap natin, mathematics or science, ibig sabihin yan, sa Venn diagram, ito yan, palitan ko ng kulay. Sa Venn diagram, yung mathematics or science, ito lahat yan. Lahat, kasi or. Ayan. So ilagay natin yung 10 sa gitna. Tapos, yung 18 like science, ima-minus natin yung 10 kasi may 10 like both. So yung 18 like science, ilagay na natin dito, ito yung mathematics. Ayan, math. Ito yung science. Ito yung science. So yung science, 18 like science, may 10 na sa gitna, 8 na lang ito. And then 25 like mathematics, may 10 na sa gitna, edi 15 na lang ito. Tapos 40 ang total. So magkakaroon tayo ng 15, 10, 25 plus 8, 33. Kailangan 40. So meron pang 7 dito sa labas. Yung 7 ayaw nun parehas. So ilan yung like mathematics or science? I-add natin ito. 10, 15, ito yung sagot natin, 15 plus 10 plus 8. Yan yung may like ng mathematics or science. So the answer will be 33, letter A. For number 74, using the information in item 73, or ito na ngayon, how many students like neither? Yung neither mathematics nor science, ito yan, yung nasa labas. Nasa labas ng math and science, letter B, 7. Okay? So same question dito or same type ng problem, 75 and 76, gamit din tayo ng Venn diagram na dalawahan. Okay? Pero ang variable natin dito, basketball and volleyball. So lagyan ko dito, ito yung basketball. Ayan, letter A na to no? Basketball, and then ito naman yung volleyball. Okay, volleyball. Letter B na lang. So how many play basketball only? Yung basketball only, ito yung part na basketball only. Okay? Ito yung basketball only. So lagyan natin ng mga numbers yan. Gamit yung given. I-start lagi tayo sa gitna. 8 play both. Yung 8 play both, dito yan. Tapos 22 play volleyball. 22 play volleyball, may 8 na dito. Kaya 22 minus 8, magiging 14 yung volleyball only. Yung basketball naman, 28 play basketball, may 8 na dito, kaya magiging 20. Yung basketball only, 20. Letter B ang tamang sagot. Tapos, ang total, 50 students. So, i-total natin lahat. Etong nasa loob, 14, 8, 20. Ang sagot na dito ay 14 plus 8, 22. Plus 20, 42. May nawawala pang 8. Yung 8 ayaw niya parehas. Ayaw niya parehas. So using the same information in item number 75, how many students play volleyball only? Hindi pala kailangan yung 8, no? Yung volleyball only, ito naman yan. Itong part na ito, 14, letter B. Okay? 77 and 78, ayan, same ulit tayo. Venn diagram ulit. Ito na dalawahan lang. Ang hinahanap natin, drink coffee, drink tea. O dito na yung tea. Ayan, tea. Ayan, ito naman yung coffee. Okay, so i-plot lang natin dito. Ang tanong, how many drink coffee only? Sa number 78 naman, how many drink at least one of the two beverages? At least one of the two, ibig sabihin nun lahat ng total. Ito total natin lahat. Okay? So how many drink coffee only? Ito yung coffee only. Ito yung part ng coffee only. Okay? So lagyan natin ng laman ito. Start with the 15, yung intersection nila, yung both, doon lagi magsisimula. 30 drink tea. Yung drink tea 30 pero may 15 na dito. Kaya 15 na lang ito. Ang total dapat ng tea ay 15. 15 plus 15, 30. Ito naman 35, coffee only. So magiging 35 minus 15, 20 na lang ito. Okay? 15 plus 20, 35. Tapos, pwede na natin hindi kunin yung nasa labas, no? Kasi hindi naman kailangan. Pero pag kinuha natin, 15, 15, 20,
50. Meron total na 60, may 10 pa dito sa labas. So, sagutin natin yung question. How many drink coffee only? Ito yung coffee only. Ito yung coffee only. 20. Letter B. Dito naman sa kabila, yung sinasabi dito na using the information on item 77, how many drink at least? At least one. Pag sinabing at least one, lahat ito. Lahat ng nandito kasi drink at least one. Ito yung tea only, ito yung coffee only, ito yung bot. Di kasama siya sa at least one. I-add natin lahat. The answer is letter C, 50. 50 yung total nito, di ba? 15, 15, 20, 50. Okay? Okay, last slide. 79 and 80. So, ayan, dalawahan lang ulit ito. 79 ito, 79. Tingin agad tayo sa question, how many like English only? Ito yung English only. Ilagay na natin English and Filipino, no? So, ito yung gawin kong English. Palitan ko itong A. Ito naman yung Filipino. Okay. Ito yung part na English only na hinahanap sa 79. Sa 80 ang tanong, how many students like, ayun, neither English nor Filipino, yan yung nasa labas. Okay? So yan yung dalawang hinahanap natin, itong English only tsaka itong nasa labas. So lagyan natin ng, i-plot na natin dito sa Venn diagram. 25 like both subjects, laging dyan tayo nagsisimula sa both subjects. 45 like Filipino. Kung 45 yung Filipino, may 25 na dito, edi 20 na lang siya. 20 na lang yung Filipino only. 60 like English. 60 daw like English, pero may 25 na dito. Kaya, bawasan natin ng 25. 35 na lang ito. 35 plus 25 equal siya sa 60. Pag inad natin, 35 plus 25, 60 plus 20, 80. Di meron pang natitirang 8, may natitira pang 20 dito. 35, 25, 60, 20, 20. Total na niya ay 100. Okay, so therefore, sagutan na natin, how many like English only? Ito yung English only, yung shaded part. 35, letter C. How many students like neither English nor Filipino? Yan yung nasa labas. Yung wala dito sa tatlong part neto na nasa loob ng dalawang circle. So 20, letter C. That's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 80 items na review natin para sa prelim. Good luck sa lahat ng mag-e-exam, mga college student na nag-aaral ng Math in the Modern World. Sana nakatulong itong video na to para sa prelim nyo. Bye-bye!